Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon nasa ikatatlongpung linggo sa karaniwang panahon. Ang hamon sa atin ng ating mga pagbasa ngayon ng ating pagdiriwang ay manatiling matatag sa ating pananampalataya sa kabila ng ating mga pinagdadaanan sa buhay. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, tong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw
sa kanan ng Ama. Maawa ka sa sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa mga pangako sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan at wala siyang itinatanging sinuman. Hindi siya kumikiling kaninuman laban sa mahihirap. Sa halip, agad niyang dinirinig ang naaapi. Lagi niyang dinirinig ang daig ng ulila at ang pagsusumamo ng balong nagsasaysay nang nangyari sa Kanya. Kinalulugdan ng Diyos ang naglilingkod sa Kanya ng buong puso. Ang panalangin nito'y agad nakaaabot sa langit. Ang dalangin ng mapagpakumbaba ay lumalampas sa mga ulap at hindi tumitigil hanggang di dumarating sa kinauukulan. Hindi humihinto hanggang di pinapansin ng kataas-taasan at iginagawad ang katarungan sa nasa katuwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig matuwa. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig, daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asay,
hindi binibigo. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa napakukop siyang lumilingap. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinagtubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang mapahayag sa mga hintil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin na maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya't nakatawad tayo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseyo at ang isa na may publikano. Tumindig ang Pariseyo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga nangangalunya, o kay katulad ng publikanong ito, makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay ako ng 10 ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Tayo nga po ngayon ay nagdiriwang ng ika-30 linggo sa karaniwang panahon. Ito ay natutuon at nagtuturo ang pagdiriwang na ito kung paano nating mapapatatag ang ating pananampalataya sa kabila ng ating lahat ng mga pinagdadaanan sa buhay. Paano nga ba natin muna masusukat ang tatag ng ating pananampalataya? Paano nga ba natin masusukat ang lalim o ang igting nito, ang igting ng ating pagkapit sa Diyos? Kadalasan siguro, kung hindi man siguro lahat, nasusukat ang pananampalatayang ito sa mga pagsubok. Hindi rin siguro tayo magiging maunlad sa buhay at sa pananampalataya natin kung wala din namang pagsubok. Kung ang lahat ay static lamang, kung ang lahat ay pantay-pantay lamang na karanasan, parang hindi rin naman tayo lalago dito. Minsan, ang mga pagsubok, ang mga hamon natin sa buhay ay nagbibigay ng daan sa atin upang mas makilala natin ang Diyos. Minsan, ang mga pagsubok at ang mga kahirapan sa buhay ay nagbibigay ng daan sa atin upang tayo ay tumatag sa buhay at tayo ay tumatag sa ating pagkapit sa Diyos. Anuman ang ating pinagdadaanan, anuman ang mayroon tayo, anuman ang ating paghihirap, maniwala kayong ito ay hindi nakakaligtaan ng Diyos. Kaya ngayong linggong ito ay tinuturuan tayo ng mga pagbasa kung paano manatiling matatag sa pananampalataya. Hindi dahil madali ang buhay. Hindi dahil madali ang buhay, kundi dahil alam nating tapat ang Diyos sa Kanyang mga pangako. Narinig natin sa Ebanghelyo ang pagpapalagay ng dalawa, publikano at ng Pariseo. Ang Pariseo, alam natin, ay leader ng pananampalataya noong una at noong siya ay nagdasal ay buong pride niyang sinabi na, Panginoon, maraming salamat at ako ay hindi katulad ng makasalanang ito. Ako ay nag-aayuno 2 beses isang linggo at nagbibigay ako ng aking ika-apo, hindi katulad ng publikanong ito. At ang sa publikano naman, dahil alam niyang makasalanan ang tingin sa kanya ng mga tao, siya ay hiyang-hiya at dinadagukan ang dibdib na lumalapit sa Diyos at humihingi ng tawad. Mga kapatid, kahit ano pa ang yaman natin, kahit ano pa ang mayroon tayo, kahit anong galing natin sa anumang larangan, wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Kahit ano pa ang mayroon ka, kahit gaano ka pa kakilala, wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Kahit sino ka pa. Dahil ang lahat ng bagay na mayroon tayo ay bigay lamang ng ating Panginoon. At ang tunay na katatagan sa pananampalatayang mayroon tayo ay hindi nakabase kung gaano tayo karelihiyoso, kung gaano tayo kagaling, kung gaano karami ang ating pera, kundi kung hanggang saan ang pag-asa natin sa Diyos. Kung hanggang saan ang pagtitiwala natin sa Diyos, hindi sa ating sarili. Ang tunay na katatagan sa pananampalataya, uulitin ko, ay hindi nakabase kung gaano tayo karelihiyoso, kagaling o kayaman. Ito ay nakabase kung gaano tayo umaasa at nagtitiwala sa Diyos.
Dahil marami sa atin kapag nahirapan na gusto ng solusyonan agad. Pero minsan, mas hinahanap ng Diyos ang pusong marunong umamin ng kahinaan. Minsan, kinalulugdan ng Diyos ang pusong marunong umamin ng pagkakamali at ng kasalanan. Kapag sa tingin mo ay hindi ka na nagkakamali at puro mali na ng iba ang iyong nakikita. Kapag sa tingin mo ay hindi ka nakakagawa ng pagkakasala at kapintasan ng iba ang iyong nakikita, ikaw ay nagmamalaki sa iyong sarili. Wala kang ibang pinaniniwalaan at pinagtitiwalaan kung hindi ang iyong sarili lamang. Uulitin natin. Kapag tayo nahihirapan, gusto nating solusyon agad. Kapag tayo may nakikita sa iba, gusto palagi nating punahin, tatandaan natin. Mas hinahanap ng Diyos ang pusong marunong umamin ng pagkakamali at kahinaan. Ito ang pusong lumalapit ng may pagpapakumbaba. Ito ang pusong nananampalataya ng may pagpapakumbaba. At dito, mas dinidinig ng Diyos ang hinanaing natin. Mas dinidinig ng Diyos ang sigaw ng ating damdamin. Dahil alam naman ng Diyos na walang-wala tayo. Alam naman ng Diyos na tayong lahat, kung wala siya, tayong lahat ay babagsak. Alam naman ng Diyos na hindi natin kayang wala siya. Kaya nga sa ating unang pagbasa sa aklat ni Sirach ay ang panaghoy ng isang mahirap. Ang panaghoy ng isang mahirap ang dinidinig ng Diyos. Sabi ni Sirach, ang daing ng dukha ay umaabot hanggang sa langit at hindi ito ipinagpapawalang bahala ng kataas-taasan. Napakagandang paalaala nito sa ating lahat. Lalong-lalo na ang may mga malalim at mahihirap na pinagdadaanan. Sa kabila ng kawalan, sa kabila ng sakit at dusa, maaari ang iba sa kabila ng pang-aapi, hindi kailanman naging bulag ang Diyos. Hindi kailanman naging bingi ang Diyos sa hinanaing at hiyaw ng ating puso. Maaaring minsan ay matagal. Maaaring sa palagay natin siya ay tahimik. Pero ang pananampalatayang matatag ay marunong maghintay. Ang pananampalatayang umaasa sa Kanya ay lubusang nagtitiwala. Sa panahon natin ngayon dito sa ating bansa, napakarami ng naghihirap. Napakarami ng pinagkaitan ng pagkakataon. Napakarami ng nilapastangan at inalapusta. Nagdurusa. Ang iba ay walang trabaho. Nalubog sa utang o nabigo sa kani-kanilang mga pangarap. Ngunit sa bawat pagtitiis na may pananampalataya, may panibagong biyayang inihahanda ang Diyos. Ang tunay na may matatag na pananampalataya ay hindi yung nakatuon lamang sa resulta, kundi yung marunong magtiwala kahit hindi na sigurado, kahit hindi na piho,
kahit hindi pa dumarating ang sagot. Nagtitiwala at umaasa sa Kanya. At sa pananampalatayang ito, hindi naman pwedeng tayo ay aasa lamang ng aasa. Sa pananampalatayang ito, hindi tayo pwedeng tayo ay uupo at kukuyakoy na lamang sa bahay. Sa pananampalatayang ito, kailangan ay may pagsusumikap din. Iyon ang sinasabi ni Apostol San Pablo sa ikalawang pagbasa sa sulat niya kay Timoteo. Nung sinulat niya ito ay malapit na siyang bitayin. Nung sinusulat niya ito ay malapit na siyang husgahan. Kaya ang sabi niya, pinakamamahal ko, natapos na ang aking pagsusumikap. Natapos na ang aking pagtakbo. Nagawa ko na ang lahat. Alam ko na ang Diyos ay nasa tabi ko. Alam ko na ang Diyos ay magliligtas sa akin. Hindi siya tumigil. Hindi siya nagpahinga. Hindi siya umasa na lamang ng hingi. Nagtrabaho siya. Kaya mga kapatid, nariyan man at dinidinig man tayo ng Diyos, hindi rin pwedeng mawala ang ating pagsusumikap. Hindi rin pwedeng mawala ang ating pagtsatsaga, ang ating pagtatrabaho dahil doon mas nakikita ang Kanyang gabay. Dahil doon mas nakikita ang Kanyang patnubay. Dahil doon mas nakikita ang Kanyang pag-ibig. Ang pananampalatayang buhay ay nakikita sa ating pagkilos. Hindi pwedeng ipagpapawalang bahala na lamang. Kailangan nating kumilos. Kailangan nating magsikap. Mga kapatid, sa araw na ito, na pagdiriwang natin ang 30 linggo sa karaniwang panahon, nakikita natin ang ating pananampalatayang buhay. Buhay sapagkat alam nating sa kabila ng ating paghihirap, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sa kabila ng ating paghihirap, naroon ang ating pagpapakumbaba na lumapit at ialay sa Kanya kahit na iyong mga masasakit na yugto ng ating buhay. Ang pananampalataya nating buhay dahil hanggang ngayon tayo'y kumikilos para sa Kanyang patnubay. Sa pagdiriwang nating ito ng banal na Eucharistia, mga kapatid, naway tunay na magkaroon tayo ng matatag na pananampalataya na sa kabila ng lahat ng hamon sa buhay, sa kabila ng mga balakid, sa kabila ng ating mga pinagdadaanan, alam nating nariyan ang ating Panginoong handang makinig, handang gumabay, at handang magmahal. Atin pong ipapahayag ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa iisang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa man nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaysa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa 3 araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay.
Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa iisang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa iisang binyag, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, punuin natin ng kababaang loob ang buo nating pagkatao upang maging marapat at kalugod-lugod tayo sa pagbibigay ng Diyos ng kanyang mga biyaya. Ating tutugon sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang halimbawa ng pagsunod at kababaang loob ng Panginoong Hesus ay maipamuhay ng lahat ng kasapi ng Simbahang Katolika sa pangunguna ng Santo Papa Leon ika-14 ng lahat ng mga obispo at mga pari, at maging daan nawa ito sa buhay ng kabanalan ng mga mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang binhi ng pagkalinga ng Diyos sa mga aba ay makaabot sa kamalayan ng mga bansa sa sanlibutan, at maging ugat nawa ito sa paglaganap ng diwa ng pagtutulungan, pagmamalasakitan at pag-iral ng katarungan at kapayapaan sa lahat ng sulok ng daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagkalugod ng Diyos sa mga nagpapakababa ay magbigay ng lakas sa mga kapatid nating dumaranas ng iba't ibang mukha ng tiisin. Buhayin at palakasin nawa ng Diyos ang kanilang pag-asa, na tutugunin ang kanilang mga hinaing sa kanilang pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang katatagan sa pananampalataya ay maipamuhay ng lahat ng angkan sa ating sambayanan, at makita nawa sa ating pamumuhay ang kababaang loob sa pakikitungo natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang butihin, ibigay mo nawa sa amin ang mga katugunan sa aming mga panalangin. Patuloy mo nawang hubugin ang aming mga puso sa tunay na kababaang loob at pagsunod sa iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Maaari na pong humanay sa gitna ang maghahandog ng mga sobre.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw nga'y pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana, Osana, sa kaitaasan, pinagpalang na pag-ibig sa ngalan ng Panginoon. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ngayong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak na puso, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at alayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon nawa ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Paalala po sa tatanggap ng komunyon. Kung tayo po ay tatanggap ng komunyon sa kamay, kaliwang palad ang tatanggap ng komunyon at isusubo ng kanang daliri. Isubo ito sa harap na nagpapakomunyon. Pagkatapos tumanggap ng komunyon, hindi na po kailangang mag-sign of the cross, lumuhod o mag-genuflect. Ang second collection po ay nakalaan para sa mga may sakit at retiradong pari na nasa St. Joseph Seniorate.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay sang aming makamtang tunay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Para po sa lahat ng mga makikilahok sa ating healing liturgy, magagawa po tayo ng 2 hanay sa gitna at sa 2 tabi. Ilalahad po natin ang ating mga kamay sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang aming karamdaman upang maipakita mo ang kagitingan sa pagtitiis ng kahirapan. Dinggin mo ang aming mga dalangin sa lahat ng mga naririto sa nasa kanilang tahanan o nasa ospital man para sa mga may karamdamang pinagtitiisan upang sa pagbabata ng pagpapakasakit at kahirapan, kanilang madamang sila pala ay kabilang sa mapapalad na hinirang at matantong sila'y katambal ni Kristo sa pagpapakasakit para sa sangkatauhan. Sa mga panalangin ng aming mahal na santang si Santa Teresita, naway bigyan mo kami ng rosas ng mapagpagaling na mula sa langit, kasama ang walang hanggang panalangin ng aming mahal na Inang Maria. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.